Mangyari ba, Mare, natanggapin mo ako? Nanginginig ang boses ni Junjun, 12 taong pagkakaiba. Alam niya ang lahat ng tungkol sa linyang hindi dapat tawiran sa bahay ng kanyang asawa. Junjun, hindi namin mahanap ang aming nga salita, sabi namin. Napakalaki ng pag-asam sa kanyang nga mata, isang 34 taong gulang na binatilyo. At sa loop ko, parehong damdamin ang kumukulo. Mare, gaano ka katagal nalulungkot sa loop ng 5 taon? Alam ko rin. Kumikiskis ang kanyang mga salita sa aking puso. Oo, ako ay nalulungkot. Sa edad na 46, namuhay ako nang nalimutan ang lahat ng damdamin bilang isang babae. Junjun, nararamdaman mo rin ako, di ba? Simula ng madaling araw na iyon, alam na naming pareho. Naalala ko ang nakakagulat na eksenang nakita ko sa silid ni Junjun sa dulo ng pasilyo ng madaling araw na iyon, uminit ang aking muha. Simula nun, hindi ko na nakalimutan si Junjun kahit isang sandali. Junjun, ngunit Mare, hinawakan ni Junjun ang aking pisngi. Mainit ito. Mare, hindi na ako makakaiwas pa. Kung susuportahan mo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis mong maririnig ang magabagong totoong kwento ng Twilight Train. Kaya, simulan natin ang kwento ngayon. Musika? Ang pangalan ko ay Maria. 46 taong gulang ako ngayong taon. Dating balerina, mahigpit pa rin ako sa pagpapanatili ng aking katawan. Ikinasal ako sa panganay na anak ng isang pamilya ang negosyante, si Ricardo, 20 taon na ang nakalipas. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, pumanaw ang aking asawa dahil sa biglaang atake sa puso. Dahil walang anak kaming mag-asawa, hiniling sa aking ng aking biyena na alagaan ang kanilang pamilya, at pumayag ako. Ang pamilyang Ricardo ay isang mahigpit at tradisyonal na pamilya. Mahalaga ang formalidad, at bilang isang manugang, lagi akong maingat. Gumagamit akong formal na pagsasalita sa mamiyembro ng pamilya ng aking asawa, lalo na sa nakababata niyang kapatid na si Junjun. Si Junjun, 34 taong gulang ngayon, ay nagtapos ngang BA sa US at tumutulong sa negosyo ang pamilya. Mas bata siya sa akin ng 12 taon, ngunit dahil sa mga patakaran ng pamilya, lagi akong magalang sa kanya. Isang araw, sumailalim sa operasyon ang aking biyenan dahil sa slip disc. 3 linggo siyang nanatili sa isang rehabilitation hospital para sa physical therapy. Maria, narito si Junjun sa bahay, kaya hindi ka masyadong mag-iisa, sabi ngang aking biyenan. Tulad niyang sabi ngang aking biyenan, bumalik si Junjun mula sa ibang bansa. Kaya, ako at si Junjun ay nanirahan ng makasama sa malaking mansyon. Ang unang araw ay payapa. Sa araw, pumupunta ako sa ospital, at si Junjun ay nagtatrabaho sa bahay. Kumakain kami ng hapunan ng makasama at bumalik sa aming mga silid. Ang silid ko ay nasa ikalawang palapak, sa loop. Ang silid ni Junjun ay nasa dulo ng pasilyo. Ito ay madaling araw ng ikalawang araw. Nagising ako ng 4 ng umaga. Dahil uhaw na uhaw ako, binuksan ko ang pinto upang pumunta sa kusina. Tahimik ang pasilyo, at tanging ang malabong ilaw sa pasilyo ang nakabukas. Papunta ako sa kusina, nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Junjun sa dulo ng pasilyo. Karaniwan, lagi itong sarado. Nag-alala ako na baka may sakit siya, kaya tumingin ako sa kanyang direksyon. Sa sandaling iyon, tuluyan akong nanigas. Si Junjun ay nakahiga sa kama, tulok na tulok. Ngunit ang kumot ay ganap na nakabukas. Ang kanyang matipunong abs na bunga ng ehersisyo, malapat na balikat, at matigas na dibdib. Ngunit may iba pa na ganap na umakit sa aking paningin. Pakiramdam ko ay huminto ang aking hininga. Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso. Alam kong nakikita ko ang isang bagay na hindi ko dapat makita. Kailangan kong ilihis kaagad ang aking tingin at bumalik sa aking silid. Ngunit hindi ko maalis ang aking mamata. Ang payapang muka ni Junjun, ang kanyang regular na pahinga, at ang kanyang katawan, ang malusog at matipunong katawan ng isang 34 taong gulang na lalaki. Pakiramdam ko, 5 taon na ang nakalipas mula nang makita ko ang katawan ng isang lalaki ng ganito kalapit.
Hindi ko naramdaman ang ganitong damdamin kahit kasama si Ricardo. Si Ricardo ay isang mabuting asawa, ngunit siya ay isang tahimik na tao, at ang aming relasyon bilang mag-asawa ay madalas na parang isang obligasyon. Bukod pa rito, ang kanyang laki ay karaniwan lamang, ngunit ang hitsura niya ngayon sa harap ko ay napakakaiba. Gaano katagal ako nakatayo doon, natauhan ako nang mapansin kong uminit ang aking katawan. Pakiramdam ko ay nabuhay ang mga damdamin na nakalimutan ko sa loob ng 5 taon. Mabilis kong inalis ang aking tingin. Nagpatuloy akong naglalakad patungo sa kusina. Kumuha akong malamig na tubig mula sa refrigerator at uminom ng mabilis, ngunit hindi ako kumalma. Nanginginig ang aking mga kamay. Hinawakan ko ang lababo at tumingin sa salamin. Namumula ang aking muha. Para akong isang batang babae, ano ang ginagawa ko? Nahiya ako sa sarili ko dahil sa panunod ng aking bayaw, na 12 taon ang nakababatas sa akin. Ngunit ang eksenang iyon ay nanatili sa aking isipan at hindi mawala. Sa halip, mas naging malinaw ito. Nagre-react ang aking katawan. Ang init na ito na naramdaman ko sa loob ng 5 taon, ang pakiramdam na humihigpit ang aking tiyan, hindi ko pa naramdaman ang ganitong nga damdamin kahit kasama ang aking asawa. Matagal akong nanatili sa kusina at sa wakas ay nakabalik sa aking silid. Humiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Kung ipinikit ko ang aking mga mata, mas nagiging malinaw ito. Buong magdamag akong nagtatabing-tabing. Hindi ako pamilyar sa sarili ko, ngunit hindi ko ito may tatanggi. Dahil ang aking katawan ay tapat na nagre-react, sumikat ang araw. Halos hindi ako nakatulog. Nang tumingin ako sa salamin, kitang-kita ang pagod. Tinakpan ko itong makeup at nagbihis ng mayos tulad ng dati. Pagbaba ko sa kusina, naroon na si Junjun. Magandang umaga, ate. Magalang na bati ni Junjun. Nakasuot siyang puting t-shirt at jogging pants. Mukhang kararating lang niya mula sa pag-ehersisyo. Magandang umaga, Junjun. Nanginginig ang boses ko. Hindi ko siya matingnan ng maayos. Patuloy na bumabalik sa aking isipan ang eksena kaninang madaling araw. Ayos ka lang ba, ate? Mukha kang masama? Hindi? Medyo hindi lang ako nakatulog. Huwag kang masyadong magpakapagod. Pupunta ka pa sa ospital at tiyak na pagod ka? Nagpapasalamat ako sa pag-alala ni Junjun ngunit naramdaman ko rin ang bigat. Mabilis akong nagsimulang maghanda ng almusal. Hayaan mo akong maghanda, ate. Umupo ka. Hindi. Junjun, ako ang dapat gumawa nito. Ate, pagod ka rin. Hayaan mo akong gawin. Nauna nang kumuha ng sangkap si Junjun. Wala akong nagawa kundi umupo sa mesa. Mahusay na nagihaw si Junjun ng toast at nagtimpla ng kape. Umupo kami sa harap ng isa't isa at kumain ng almusal. Nakwento si Junjun tulad ng dati. Ate, nakabukas yata ang pinto ng kwarto ko kagabi. Nakita mo ba? Nanlamig ang aking puso. Hindi ko nakita. Ito ay isang kasinungalingan. Naramdaman kong umiinit ang aking muha. Bukas pala ang bintana ko? Kaya siguro binuksan ng hangin ang pinto. Tumango si Junjun at muling nagpatuloy sa pagkain. Ngunit alam ko, may iba akong naramdaman sa mga mata ni Junjun. Habang bumibisita ako sa ospital, at nakikipag-usap sa aking biyenan, ang eksena kaninang madaling araw ay nanatili sa aking isipan. Nang makauwi ako, natigangang hapon, narinig ko ang ingay mula sa sala. 1, 2, 3. Nag-ehersisyo si Junjun. Naglagay siya ng yoga mat sa isang sulok ng sala at gumagawa ng push-up. Ang damit pang ehersisyo ni Junjun ay basa sa pawis at nakadikit sa kanyang katawan. Ate, dumating ka na. Tumayo si Junjun at pinunasan ang pawis gamit ang tuwalya. Nahayak ang kanyang matipunong braso at malalim na Ibinulat ko ang aking paningin. Opo, Junjun. Ate, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Pumunta si Junjun sa kusina. Umupo ako sa sofa. Mabilis ang tibok ng aking puso. Ang kanyang hitsura na nakasuot ang damit pang ehersisyo ay napakalinaw sa aking isipan. Dinalhan ako ni Junjun ang tubig.
Lumapit siya at iniabot ang tubig. Naramdaman ko ang init ang kanyang katawan. Ang amoy niyang lalaki na dulot ng kanyang pag-ehersisyo ay naramdaman ko. Salamat Junjun. Nang gabing iyon, nag-ehersisyo si Junjun sa swimming pool. May indoor swimming pool kasi sa basement ngang bahay namin. Nakita ko siya nang hindi sinasadya mula sa bintana sa ikalawang palapag. Lumabas si Junjun na nakasuot ng panglangoy at pinapakpak ang tubig. Umaagos ang tubig mula sa kanyang basang katawan. Mas lalong nahayak ang kanyang makalamnan habang nababasa sa tubig. Pigil hininga kong pinanut ang eksena. Bumalik sa aking isipan ang eksenang nakita ko kaninang madaling araw. Mabilis kong isinara ang kurtina. Kumukulo ang aking puso. Uminit ang aking katawan. Ito ay talagang mapanganib. Hindi ito simpleng pag-usisa. Hinahangat siya ng aking katawan. Nagsimulang gumising ang aking babaeng instinto na nanatiling tulog sa loob-ng 5 taon. 3 araw ang lumipas. Laging maingat ako tuwing nakakasama ko si Junjun. Ngunit lalo akong nalilito. Gaano pa kaya kami magtatagal sa ganito? Walang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang nakatulog kong pagnanasa sa loop ko ay nagsimulang magising. Kinaumagahan ng ika-4 na araw, sinadya kong gumising ng huli. Hindi ako komportable na makasalubong si Junjun. Ngunit nang bumaba ako sa kusina, naghahanda na ang almusal si Junjun. Magandang umaga, ate. Nahanda ako ang toast at kape. Salamat, Junjun. Ako sana ang gumawa nito. Okay lang, ate. Umupo ka. Umupo kami sa harap ng isa't isa at kumain ng almusal. Masaya si Junjun tulad ng dati. Ngunit hindi ko siya matingnan ng maayos. Ate, pupunta ka ba sa ospital ngayon? Oo. Pupunta ako ang umaga. Gusto mo bang sumama ako? Ihahatid kita. Hindi, Junjun. Kaya ko na mag-isa. Pinahahalagahan ko ang pag-alala ni Junjun, ngunit napakahirap para sa akin na makasama kami. Magalang akong tumanggi. Habang bumibisita ako sa ospital, komplikado ang aking isipan. Hindi ako makapagkonsentrate kahit nakikipag-usap ako sa aking biyenan. Maria, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Hindi. Inay. Ayos lang ako. Inaalagaan ka naman ni Junjun, di ba? O, inaalagaan niya talaga ako ng mabuti. Napakabuti niya sa akin, kaya nagiging problema ito. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pag-alaga, ang kanyang ngiti ay patuloy na gumugulo sa aking puso. Nang makauwi ako, manggatigan ng hapon. Tahimik ang sala. Mukhang nagtatrabaho si Junjun sa opisina sa ikalawang palapag. Umupo ako sa sofa sa sala at uminom ng tsa. Ngunit hindi ako makapagkonsentrate. Dahil tuwing naririnig ko ang galaw ni Junjun mula sa ikalawang palapag, kumukulo ang aking puso. Pagkalipas ang mahabang panahon, umakyat ako sa ikalawang palapag. Papunta na sana ako sa aking silid. Ngunit nakita kong nakabukas ang pinto ng silid ni Junjun sa dulo ng pasilyo. Sumilip ako sa loob. Nakahiga si Junjun sa kama. Natutulog. Nakasuot siya ang t-shirt. Ngunit bahagyang nakalantat ang kanyang tiyan. Kitang-kita ang kanyang abs. Balak kong dumaan na lang. Ngunit hindi gumalaw ang aking mga paa. Hindi ko namalayan na papasok na pala ako sa kwarto. Nakita ko ang payapang mukha ni Junjun. Narinig ko ang kanyang regular na pahinga. Mukhang tulog na tulog siya. Dahan-dahan akong lumapit sa tabi ng kama. Nang malapitan, mas lalong gumwapo ang mukha ni Junjun. Ang kanyang mahabang pilik mata, matangos na ilong, at mahusay na balangkas ng panga. Hindi ko namalayan na gumagalaw ang aking kamay. Gusto kong haplusin ang kanyang buhok. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Sa halip, tumayo lang ako at matagal siyang pinanut. Gumalaw ng bahagya si Junjun. Nagbaling-baling siya, at sa pag-akalang magigising siya, mabilis akong lumayo, ngunit hindi nagising si Junjun. Sa sandaling iyon, mahina siyang bumulong. Ate, nagsasalita siya habang tulog. Binibikas niya ang aking tawag. Mabilis na tumibok ang aking puso. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Lumabas ako sa pasilyo at hinaplos ang aking dibdib. Anong ginawa ko lang?
Palihim na pinanut si Junjun habang natutulog. Pumasok ako sa aking silid. Umupo ako sa kama at huminga ng malalim. Patuloy na bumabalik sa aking isipan na si Junjun ay nag-dream talk sa pagtawag sa aking pangalan, o sa halip, sa aking tawag. Gabi na ngang ikalimang araw, nahanda si Junjun ng hapunan, may steak, salad, at kahit alak. Junjun, nahanda ka pa nga nito? Akala ko pagod ka. Ate, nahanda ako ng espesyal ngayon. Umupo kami at nagsimulang kumain. Nagbukas si Junjun ng alak. Ate, uminom ka ngang alak. Nakakatanggal ngang pagod. Uminom ako ngang isang sip-sip ng alak. Dahan-dahan itong lumakpas sa aking lalamunan. Uminit ang aking katawan. Ate, nahirapan ka ba nitong mga araw na ito? Hindi. Okay lang ako. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Laging handa akong tumulong. Ang tingin ni Junjun ay tila taos puso. Habang kumakain, uminom ako ng ilang baso pangang alak. Hindi ako karaniwang umiinom, ngunit gusto kong kalmahin ang aking puso ngayon. Namumula ang mukha mo, ate. Hindi. Medyo mainit lang. Pagkatapos kumain, makasama kaming nahugas ng pinggan. Habang nakatayo kami ng makatabi sa maliit na kusina, madalas na nakakadikit ang aming magkakatawan. Ang braso ni Junjun ay sumasagi sa aking baywang, at ang kanyang likod ay dumadampi sa aking balikat, at tuwing nangyayari ito, nakakaramdam akong kuryente. Pagkatapos ngong pahuhugas ngong pinggan, lumabas kami sa sala, umupo ako sa sofa. Umupo rin si Junjun sa tabi ko, ngayon, medyo mas malapit ang distansya kaysa sa dati. At, manood tayong pelikula. Sige. Binuksan ni Junjun ang screen gamit ang remote control. Nagsimula ang pelikula. Ngunit hindi ko naunawaan ang nilalaman. Nakatuon lang ako sa katabi kong si Junjun. Ate. Biglang tinawag ako ni Junjun. Opo. Junjun? May sasabihin ako sa iyo? Bumaksak ang puso ko. Ano po iyon? Direkta akong tiningnan ni Junjun. Seryoso ang kanyang nga mata. Alam ko na nakita mo ang kwarto ko noong madaling araw na iyon. Pakiramdam ko ay huminto ang aking hininga. Junjun, ang pinto ay nakabukas nun. Sa totoo lang, bukas ang bintana ko kaya binuksan ng hangin ang pinto. Ngunit kinabukasan ng umaga, nalaman ko, malamang ay nakita mo. Bahagyang nakalinlangan si Junjun bago nagpatuloy. Ate, sasabihin ko sa iyo ang totoo, matagal na kitang gusto. Pakiramdam ko ay huminto ang mundo. Junjun, ano ba iyan? Nang pumanaw si kuya, naawa ako nang makita kitang mag-isa. Sa 5 taon na namuhay ka nang nag-iisa. At, sa totoo lang, nun pa man, lumapit pa ng kaunti si Junjun. Nang nasa Amerika ako, madalas kitang naisip, ate. Kaya nang bumalik ako sa Pilipinas, excited akong makita ka. Junjun, makadugo tayo. Alam ko rin na hindi ito dapat mangyari. Ngunit hindi ko na kayang pigilan. Dinakip ni Junjun ang aking kamay. Ate, nararamdaman mo rin ako. Diba? Simula ng madaling araw na iyon, nagbago ang tingin mo sa akin? Hindi ko may tatanggi. Uminit ang aking muha. Ate, maging tapat ka? Junjun, hindi mo dapat ginagawa ito. Sinubukan kong tanggalin ang aking kamay, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Junjun at hindi binitawan. Bakit hindi? Pareho naman tayong nakakaramdam. Ako ay 12 taon na mas matanda kaysa sa iyo, Junjun, at magkadugo tayo. Ano ang mahalaga sa edad? Napakaganda mo ate. Tinitigan ni Junjun ang aking mukha. Ate, hindi ka ba nalungkot sa loob ng 5 taon na namuhay kang mag-isa? Sa masalitang iyon, pakiramdam ko ay may bumaksak sa akin. Oh, nalungkot ako. Nalulungkot din ako ate. Kailangan kita. Lumapit ang mukha ni Junjun. Napakalapit. Junjun hindi. Tumayo ako. Tumayo rin si Junjun at hinawakan ang aking pulso. Ate, kailangan kong oras. Junjun, mag-isip ka ng mabuti. Kaya kong maghintay. Binitawan ni Junjun ang aking kamay. Ate, akyat na lang ako. Magandang gabi, Junjun.
Tumakas ako patungo sa ikalawang palapag. Isinara ko ang pinto at naupo sa kama. Pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib. Ano ang nangyari lang? Nagtapat ng pag-ibig sa akin si Junjun. At hindi ko siya matanggihan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang liwanag ng buwan. Hindi ako makatulog. Patuloy na umaling-awngaw sa aking tainga ang masalita ni Junjun. Madaling araw ang ika-6 na araw, na naginip ako. Ito ay isang kakaibang panaginip. Sa panaginip, kasama ko si Junjun. Yakap namin ang isa't isa. Hinahalikan ako ni Junjun sa nu, hinahalikan sa pisngi, at hinahalikan sa labi. Tumugon din ako. Masaya ako sa kanyang yakap. Sa panaginip, bumulong si Junjun. Mahal kita, ate. Ako rin, Junjun. Walang pag-alinlangan kong sumagot sa panaginip. Nang magising ako, basa ako sa pawis. Mabilis ang tibok ng aking puso. Panaginip lamang ito, ngunit napakalinaw. Naligo ako. Nilabhan ko ang aking katawan ng malamig na tubig. Kailangan kong kumalma. Ngunit hindi madali. Tumingin ako sa salamin, namumula ang aking mukha, para akong tunay na nagmahal. Bumaba ako sa kusina. Mukhang hindi pagising si Junjun. Tahimik akong nagtimpla ng kape. Habang umiinom ako ng kape, nag-isip ako. Ano ang dapat kong gawin sa pagtatapat ni Junjun? Dapat ko bang tanggapin? O dapat ko ba siyang tanggihan ng malinaw? Ngunit sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Magandang umaga, ate. Narinig ko ang boses ni Junjun mula sa likuran ko. Nagulat ako at lumingon. Bumaba si Junjun sa hagdan. Magandang umaga, Junjun. Maaga kang nagising. Maaga akong nagising. Lumapit si Junjun sa akin. Nagtimpla siya ng kape. Habang makalapit kami, naramdaman ko ang kanyang amoy. Ate, masyado ba akong nagmadali kagabi? Hindi, mag-isip ka lang ng mabuti. Maghihintay ako, Junjun. Ngunit tapat ang aking puso. Ate, direkta akong tiningnan ni Junjun. Seryoso ang kanyang mga mata. Wala akong masabi. Buong araw akong nalilito. Habang bumibisita ako sa ospital at ginagawa ang mga gawaing bahay, patuloy akong nag-iisip. Ang pagtatapat ni Junjun at ang aking puso. Dumating ang gabi. Kumain kami ng makasama, ngunit hindi kami masyadong nag-usap. Maingat kami sa isa't isa. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa aming ngasilid. Humiga ako sa kama at tiningnan ang kisame. Ano ang dapat kong gawin? Walang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. Unti-unting lumalapit ang aking puso kay Junjun. At lalo akong nalilito dahil dito, hapon na ngang ika-7 araw. Pagkatapos kong bumalik mula sa ospital, umupo ako sa sofa sa sala. Nagtatrabaho si Junjun sa opisina sa ikalawang palapag, ngunit biglang narinig ang kulog mula sa labas. Nang tumingin ako sa labas ng bintana, nakita kong papalapit ang makapal na ulap. Maya-maya, nagsimula ng umulan. Malakas na ulan. Ate, ayos ka lang ba? Bumaba si Junjun sa hagdan. Nag-alala ang kanyang mukha. Ayos lang ako. Nag-alala ako na baka natatakot ka dahil sa malakas na kulog. Hindi. Okay lang ako, Junjun. Umupo si Junjun sa tabi ko. Magkasama naming tiningnan ang ulan sa labas ng bintana. Tanging ang tunog ng ulan ang naririnig. Ate? Opo? Naisip mo na ba? Ang sinabi ko. Kumabog ang puso ko. Junjun? Hindi ko masabi. Hinawakan ni Junjun ang aking kamay. Ate, sabihin mo sa akin ang totoo? Nararamdaman mo rin ako, di ba? Junjun. Ngunit tayo ay. Ate. Ibinukot ni Junjun ang aking muha upang tumingin sa kanya. Wala na tayong masyadong oras. Kapag bumalik si inay, hindi na tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Ang nasalitang iyon ay tumusok sa aking puso. Kapag bumalik ang aking biyenan, tapos na ang lahat. Junjun, ate, pakiusap. Puno ng pagnanasa ang mata ni Junjun. Tanggapin mo ako. Sa sandaling ito lang, ipinikit ko ang aking mga mata. At nalaman ko, gusto ko rin siya.
Ang kanyang yakap, ang lahat sa kanya. Dinilat ko ang aking mga mata. Direkta kong tiningnan si Junjun. Junjun. Oh ate. Ako rin si Junjun. Bago ko pa matapos ang aking pangungusap, niyakap ako ni Junjun. Mahigpit niya akong niyakap. Arte, salamat. Nanginginig ang boses ni Junjun. Niyakap ko rin siya. Ang init ng lalaki na naramdaman ko sa loob ng 5 taon. Mainit ito. Matagal kaming nakayakapan. Tanging ang tunog ng ulan ang naririnig. Pakiramdam ko ay kami lang dalawa ang nasa mundo. Dahan-dahang lumayo si Junjun. Ginapos niya ang aking mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Ate, pwede ba kitang halikan? Tumango ako. Hindi ko na mapigilan. Dumampi ang labi ni Junjun sa aking labi. Malambot ito. Dahan-dahan niyang hinalikan ang aking labi. Tumugon din ako. 5 taon na ang nakalipas mula nang humalik. Hindi, ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong halik. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kalalim na halik kahit kasama ang aking asawa. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang sensasyon. Ate, pupunta ba tayo sa kwarto? Sa bulong ni Junjun, tumango ako, binuhat ako ni Junjun. Binuhat niya ako tulad ng isang prinsesa at umakyat sa ikalawang palapag. Papunta kami sa kwarto ni Junjun. Dito na lang tayo. Binuksan niya ang pinto at pumasok kami. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Ate, kung gusto mo pang huminto ngayon, sabihin mo lang. Umiling ako. Hindi. Gusto ko rin, Junjun. Kumikinang ang mga mata ni Junjun. Hinalikan niya akong muli. Nagsimulang hubarin ni Junjun ang bawat butones ng aking blusa. Ate, napakaganda mo. Ang tingin ni Junjun ay naglakbay sa aking katawan. Nahiya ako. Ang aking 46 taong gulang na katawan. Ang liwanag ng buwan ay dumadaan sa bintana. Inilawan kami nito. Narinig ang tunog ng ulan. Pakiramdam ko ay naputol kami sa mundo. Ate, pasasayahin kita. Oh Junjun. Nang gabing iyon, naging isa kami. Dahan-dahan at maingat, nagmamahalan kami. Napakaingat ni Junjun. Patuloy siyang nagtatanong kung komportable ako. Ate, ayos ka lang ba? Oh, ang ganda. Junjun. Gaano katagal ang lumipas? Nagpapahinga kami sa yakap ang isa't isa. Mahal kita? Ate. Mahal din kita? Junjun. Niyakap ako ni Junjun. Mahigpit niya akong niyakap. Niyakap ko rin siya. Ate, hindi ka nagsisisi, di ba? Hindi. Hindi talaga. Hindi ito kasinungalingan. Hindi ako nagsisisi. Sa halip, pakiramdam ko ay ngayon lang ako nabubuhay. Natulog kami ng makayakap. Ang unang gabi na sinira namin ang ipinagbabawal na linya. Nagising ako sa sikat ng araw. Nakahiga si Junjun sa tabi ko. Natutulog siya ng payapa. Hindi panaginip ang nangyari kagabi. Tiningnan ko ang muka ni Junjun. Ang kanyang natutulog na muka ay kaibik-ibik. Nagmulat ng mata si Jun. Nakita niya ako at sinabi, "Magandang umaga Ate Lily." Magandang umaga rin Jun. Ang gabing iyon ay parang panaginip. Ako rin, sagot ko. Niyakap ako ni Jun at hinalikan. Ang halik sa umaga ay mas matamis kaysa sa gabi. Ate Lily, gusto kong makasama ka buong araw ngayon. Ako rin Jun. Tumawag ka sa ospital at sabihin mong hindi ka makakapasok ngayon, manatili ka lang sa bahay. Sige, kung iyan ang gusto mo, Ate Lily. Ngumiti si Jun nang mapaglaro. Nahanda kami ng almusal ng magkasama. Habang nagluluto sa kusina, patuloy kaming nagtinginan, nagtawanan, at nahalikan. Ate Lily, masayang-masaya ako. Ako rin, Jun. Buong araw kaming makasama. Jun. Nanonood kami ng pelikula sa sala, naglalakad sa hardin, at niyakap ang isa't isa. Ate Lily. Bakit? Jun? Gusto kong makasama ka sa bawat natitirang sandali ng buhay ko? Ako rin Jun. Mahigpit na hinawakan ni Jun ang aking kamay. Ate Lily, hinding-hindi ko malilimutan ang panahong ito sa buong buhay ko. Ako rin? Nagtinginan kami. Alam namin kahit hindi na kami magsalita, ang panahong ito ay hindi magtatagal. Ngunit sa sandaling ito,
Gusto lang naming maging masaya. Ikasiyam na araw na. Hindi na kami maingat. Naging komportable kami sa isa't isa. Makasama kaming nagising sa umaga at nagtinginan buong araw. Sa gabi, nagluluto kami ng makasama at sa gabi, niyayakap namin ang isa't isa. Ate Lily, may lugar ka bang gustong puntahan? Ikaw na lang ang magdesisyon Jun. Kung gayon, pupunta tayo sa isang espesyal na lugar ngayon. Dinala ako ni Jun sa isang marangyang restaurant sa Makati. Ito ay isang tahimik na lugar na may mahina at kaaya-ayang ilaw. Jun, dito tayo? Gusto kong bigyan ka ng isang espesyal na oras ngayon, Ate Lily. Kumain kami sa ilalim ng ilaw ng kandila. Nag-usap kami at nagtawanan habang nakaharap sa isa't isa. Para kaming makasintahan. Ate Lily, ang ganda mo talaga. Ikaw rin. Jun. Pagkatapos ang hapunan, iminungkahi ni Jun, Ate Lily, may mga kwarto sa itaas dito, magpahinga tayo dito ngayong gabi, bilis ang tibok ang puso ko, sige, Jun. Ang kwarto ay napakaganda. Makikita ang skyline ng Maynila mula sa malalaking bintana. Niyakap ako ni Jun. Ate Lily, napakatalagang gabing ito. Ang gabing iyon ay tunay na espesyal. Mas nakilala namin ang isa't isa. Ang aming nga katawan, ang aming nga puso. Ate Lily, mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jun. Madaling araw na nang kami ay napagod at nakatulog, habang makayakap. Kinabukasan, sa kotse pauwi, sinabi ni Jun, Ate Lily, masaya ka ba? Oh, masayang masaya ako, Jun. Ako rin. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito ako kasaya. Hinawakan ni Jun ang aking kamay. Hindi niya binitawan ang aking kamay habang nagmamaneho. Dumating kami sa bahay. Nang buksan namin ang pinto at pumasok, lahat ay mukhang naiba sa dati. Ang bahay na ito, ang espasyong ito, ay parang sarili naming espasyo. Ate Lily. Bakit Jun? Ang bawat araw ay parang panaginip. Ako rin, Jun. Niyakap namin ang isa't isa. Sumikat ang araw sa sala sa pamamagitan ng bintana. Siyam na araw na ang lumipas. Patuloy na lumilipas ang oras. Ngunit nagpasya kaming magtuon sa sandaling ito. Gaano man katagal ang natitirang oras, magkasama kami. Ika-10 araw na. Naging komportable na kami. Araw-araw akong bumibisita sa ospital. Mahusay ang pagaling ng aking biyenan, ngunit ang aking puso ay komplikado. Masaya ako na bumubuti ang kalagayan ng aking biyenan, ngunit nangangahulugan din iyon na mas maikli ang aming oras. Misael, inaalagaan ka ba ni Jun ng mabuti? Opo. Nanay, inaalagaan niya po ako ng mabuti. Mabuti naman. Masaya ako na maganda ang inyong samahan. Bumaksak ang puso ko sa sinabi ng aking biyenan. Kung malaman niya, gaano siya kadismaya? Nang lumabas ako ng ospital at sumakay sa kotse, naghihintay si Jun. Madalas akong sunduin ni Jun sa ospital ngayon. Ate Lily, kumusta si nanay? Mas bumuti ba siya? Oo, mabuti na. Mabuti naman. Nakmaneho si Jun at hinawakan ang aking kamay. Ate Lily, ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto ko lang manatili sa bahay kasama ka, Jun. Ako rin. Umuwi kami at naghanda ng tanghalian ng makasama. Gusto ko ang oras na nagluluto kami ng magkatabi sa kusina. Iyon. Ganito ito ginagawa. Naintindihan ko, Ate Lily. Ang galing mo talagang magluto, Ate Lily. Magaling ka rin naman Jun. Simpleng pag-usap, ngunit masaya kami. Hindi ko alam na ang maliit na kaligayahan ng pang-araw-araw na buhay ay napakalaki. Bumuhos ang ulan sa ika-12 araw. Nagbabasa kami ng libro ng magkasama sa sala. Nakasandal si Jun sa sofa, at nakasandal ang ulo ko sa kanyang kandungan habang nagbabasa ng libro, Ate Lily. Bakit Jun? Napakahalaga ng mga ordinaryong sandaling ito. Ako rin Jun. Hinaplos ni Jun ang aking buhok. Napakabait ng kanyang haplos, Ate Lily kung hindi, wala lang. Huminto si Jun. Ngunit alam ko ang sinasabi ni Jun.
Ipagpapalagay niya na kung maari kaming makasama ng magpakailanman, dahil ganun din ang naisip ko, lumipas ang oras, napakabilis. Kalahati na ngang aming oras ang lumipas. Ate Lily, gusto kong gumawa ng espesyal para sa iyo ngayon. Espesyal? Ngumiti si Jun. Isang espesyal na hapunan para sa iyo, Ate Lily. Pagdating ng gabi, inayos ni Jun ang mesa ng napakaganda. Nagsindi siya ng kandila, naglagay ng bulaklak, at naghanda ng alak. Jun, para saan ang lahat ng ito? Para ipahayag ang aking pasasalamat, Ate Lily, sa pagtanggap mo sa akin. Nahapunan kami sa ilalim ng ilaw ng kandila, uminom kami ng alak at nag-usap. Mangga kwento mula sa pagkabata, mangga pangarap, mangga bagay na gusto namin. Ate Lily, ano ang pangarap mo noong bata ka? Isang balerina, kaya nakbalet ako. Ang galing mo talaga. Gusto kong makita kang sumayaw sa entablado, Ate Lily. Hindi ako makakasayaw ngayon. Matagal na. Hindi, Ate Lily, maganda ka pa rin. Uminit ang mukha ko sa sinabi ni Jun. Pagkatapos ang hapunan, nagpatugtog si Jun ang musika. Lumabas ang klasikong musika. Ate Lily, sumayaw tayo? Dito? Oh, sumayaw ka sa akin. Iniabot ni Jun ang kanyang kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sumayaw kami sa sala. Medyo hindi kami sanay. Ngunit masaya kami. Jun, natapakan mo ang paa ko. Patawad? Lily, hindi ako marunong sumayaw. Nagtawanan kami at sumayaw. Nang matapos ang musika, mahigpit akong niyakap ni Jun. Ate Lily, mahal kita. Mahal din kita, Jun. Sa ika-14 na araw, pumunta kami sa Manila Bay. Hapon iyon ang isang araw ang linggo, kaya hindi maraming tao. Ate Lily, pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Dito? Walang nakakakilala sa atin dito. Hinawakan ni Jun ang aking kamay. Naglakad kami sa tabing dagat. Para kaming makasintahan. Jun, masaya ako. Ako rin, Ate Lily. Umupo kami sa bangko at tumingin sa dagat. Niyakap ni Jun ang aking balikat. Ate Lily, paano kung iba ang sitwasyon namin? Ibang sitwasyon? Oo. Kung hindi ka pa nakasal sa kuya mo, kung nauna kitang nakilala, may bahid ng panghihinayang sa boses ni Jun. Sana ganun na nga. Oo, sana nga. Matagal kaming nakaupo doon. Niyakap ang isa't isa, nang walang salita. Ika-15 na araw na, tumawag ang aking biyenan. Misael, lalabas na ako sa ospital sa Lunes sa susunod na linggo. Bilis eng tibok eng puso ko. Po? Ganun kabilis, nanay? O, mas maga ang pagaling kaysa sa inaasahan. At sinabi ngang doktor na okay lang. Ah, sige, nanay. Mabuti naman. Binaba ko ang telepono at sinabi kay Junjun, lalabas na si nanay sa ospital sa Lunes sa susunod na linggo. Nanigas ang mukha ni Jun. Ganun kabilis? O, nagtinginan kami. Napagtanto namin na ilang araw na lang ang natitira. Ate Lily, Jun, niyakap ako ni Jun. Mahigpit niya akong niyakap. Ate Lily, pahalagahan natin ang natitirang oras. O, gagawin natin. Ika-16 na araw na. 2 araw na lang bago bumalik ang aking biyenan, matatapos na ang aming oras. Ate Lily, manatili tayo sa bahay buong araw ngayon. O, Jun, hindi kami lumabas ng bahay. Nagtanong lang kami sa ospital sa telepono. Gusto lang naming makasama. Mula umaga hanggang gabi, makasama kami. Sa sala, sa kusina, sa hardin. Gusto kong alalahanin ang bawat sandali. Ate Lily, bakit, Jun? Pwede ba kitang kuhanan ng litrato, litratong? Oh, gusto kitang alalahanin, ang sandaling ito. Inilabas ni Jun ang kanyang telepono. Nagsimula siyang kumuha ng litrato ko. Jun, nakakahiya. Ate Lily, maging natural ka lang. Napakaganda mo. Kumuha si Jun ng ilang litrato. Sa sala, sa hardin, sa kusina. Ngayon, kumuha tayo ng litrato ng magkasama. Kumuha si Jun ng selfie. Kaming dalawa.
Kumuha rin si Jun ngang litrato habang hinahalikan ako sa pisngi. Jun, kailangan mong mag-ingat sa mga litratong ito. Alam ko, itatago ko sila sa isang lugar na walang sinumang makakakita. Sila ang aking kayamanan. Ika, 17 na araw na. Ang ikalawa sa huling araw. Ate Lily, makasama tayo buong gabi ngayon. Oh, Jun. Nagapunan kami ng makasama, nag-shower ng makasama, at humiga sa kama ng makasama. Niyakap ako ni Jun. Ate Lily, bukas na. Huwag mong sabihin, Jun. Manatili lang tayo ngayon. Oh, Ate Lily, buong gabi kaming makayakap. Minsan naghahalikan, naghaplos, at nagmamahalan. Gusto kong punan ang lahat ng oras na ito. Ate Lily, mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jun. Madaling araw na. Gising pa rin kami. Ate Lily, hindi ka makatulog? Oh, ayokong matulog. Kung matutulog ako, baka bukas na. Ako rin. Hinaplos ni Jun ang aking buhok. Ate Lily, hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Ako rin, Jun. Nagsimulang sumikat ang araw. Dumating ang umaga ang huling araw. Hindi kami bumangon mula sa kama. Niyakap lang namin ang isa't isa. Ate Lily. Bakit, Jun? Ngayon na talaga ang huling araw. Oh, naluha si Jun? Naluha rin ako. Ate Lily, huwag kang umiyak. Umiyak ka rin naman, Jun. Oh, patawad. Pinunasan namin ang luhaeng. Isa't isa at nagtawanan. Nalulungkot kami ngunit masaya. Ate Lily, pahalagahan natin ang araw na ito. Oh Jun, nahanda kami ang huling almusal ng makasama. Masakit sa dibdib ang pag-iisip na lahat ay huling beses. Ngunit nagtawanan kami at ginugol ang araw. Nagpasya kaming alalahanin ang mga masasayang sandali sa halip na malungkot. Gabi na. Bukas ngang umaga, babalik ang aking biyenan. Ate Lily, huling gabi na. Oh, Jun. Makasama kami sa kwarto ni Jun. Niyakap namin ang isa't isa, naghalikan, at nagmamahalan. Ate Lily, mamahalin kita habang buhay. Ako rin, Jun, habang buhay. Lumalim ang huling gabi. Hindi namin binitawan ang isa't isa hanggang madaling araw. Ito na talaga ang katapusan. Ang aming espesyal na oras. Umaga ng ika, otto na raw. Ngayong hapon, lalabas na ang aking biyenan, tapos na talaga ang aming oras. Nakmulat ng mata ako sa yakap ni Jun, gising din si Jun. Mukhang hindi siya nakatulog buong gabi. Ate Lily, gising ka na? Jun na yun na. Alam ko. Niyakap namin ang isa't isa ng walang salita. Naisip ko na sana tumigil ang oras. Ate Lily, kailangan nating bumangon. Kailangan nating maglinis bago dumating si nanay. Oh! Bumangon kami at bumalik sa aming sariling kuwarto. Nag-shower kami at nagpalit ng damit. Inilipat ko ang aking magagamit mula sa kuwarto ni Jun patungo sa aking kuwarto. Pinawi ko ang lahat ng bakas. Parang walang nangyari. Ngunit sa aking puso, lahat ay sariwa. Bumaba ako sa kusina. Nandiyan na si Jun. Nahanda kami ngang huling almusal ng makasama. Ate Lily. Bakit, Jun? Hindi ka nagsisisi, di ba? Hindi. Hindi ako kailanman nagsisi. Ako rin. Sa halip, nagpapasalamat ako sa pagkaroon ng oras na ito. Umupo kami at kumain ng almusal. Ang huling pagkain. Lahat ay huling beses. Ate Lily, mangako ka sa akin. Ano? Maging masaya ka. Huwag kang malungkot dahil sa akin. Jun. Kung masaya ka, masaya rin ako. Jun, maging masaya ka rin. Makahanap ka ang isang mabuting tao at napakahirap sabihin iyon. Masakit sa dibdib ang isipin si Jun na kasama ang ibang babae. Ate Lily, hinawakan ni Jun ang aking kamay. Mamahalin kita habang buhay, Ate Lily. Hindi ako makapag-isip niyang iba. Jun, hindi mo iyan dapat gawin. Kailangan mong magpakasal, Jun. Alam ko. Ngunit sa puso ko, ikaw lang ang naroon. Naluha ako. Umiyak din si Jun. Bandang alas, 2 ngalanan na hapon.
Pumunta kami sa ospital para sunduin ang aking biyenan. Magkasama kami ni Jun. Sa kotse, bahagyang hinawakan ni Jun ang aking kamay. Ito ang huling pagawak ng hindi nakikita ng aking biyenan. Dumating kami sa ospital. Lubos na gumaling ang aking biyenan. Michael? Jun? Dumating na kayo. Nanay? Mukhang mas gumaling po kayo. Oo, mayos din ang rehabilitasyon. Ngayon, kailangan ko nang umuwi at magpahinga. Opo, nanay. Inihatid namin ang aking biyenan pauwi. Nang buksan namin ang pinto at pumasok, parang bumalik ang lahat sa dati. Ah, mas maganda pa rin sa bahay. Michael, salamat sa pagtitis. Wala po, nanay, nararapat lang po. Jun? Salamat din sa pagtitiis. Naalagaan mo ba ng mabuti si Ate Lily? Opo, nanay. Sagot ni Jun. Hindi kami naktinginan. Inihatid namin ang aking biyenan sa silid niya sa unang palapag. Sinabi namin sa kanya na magpahinga ng mabuti at lumabas. Nagsimula akong maghanda ng hapunan. Gusto akong tulungan ni Jun, ngunit sa harap ng aking biyenan, kailangan naming kumilos tulad ng dati. Jun, bakit ka nagluluto? Si Ate Lily ang gagawa niyan. Ah, opo, nanay. Umalis si Jun. Naging maghipak at bayaw ulit kami. Oras ng hapunan, makasama kaming tatlo sa mesa. Maraming kwento ang aking biyenan. Mayos ba kayong dalawa nang wala ako? Opo, nanay, mayos po kami. Jun, hindi mo ba inabuso si Ate Lily, di ba? Hindi po, nanay, mayos po akong inalagaan ni Ate Lily. Nakunwari kaming walang nangyari. Ngunit sa loop, napakahirap. Pagkatapos kumain, nahugas akong pinggan. Pumasok si Jun sa kusina. Ate Lily? Jun, nakatingin si nanay. Alam ko. Isang salita lang. Yun, mahal kita, Ate Lily. Bumulong ako sa mahinang boses. Sumagot din ako sa mahinang boses. Ako rin. Yun. Umakyat si Jun sa ikalawang palapag. Natapos ko rin ang pahuhugas ng pinggan at pumasok sa aking kuwarto. Umupo ako sa kama. Napagtanto ko natapos na ang lahat. Umagos ang luha. Umaga ang ika-19 na araw. Isang ordinaryong umaga. Inihanda ko ang almusal kasama ang aking biyenan. Kumain din si Jun kasama kami, ngunit hindi kami nagtinginan. Pakiramdam namin ay luluha kami kung magtinginan kami. Jun, pupunta ka sa opisina ngayon, di ba? Opo, nanay. Matagal na po akong nagpahinga, kaya kailangan ko ng magtrabaho. Sige, sipagan mo. Opo, nanay. Nahanda si Jun para sa trabaho. Nagsuot siyang suit at bumaba. Ang galing niyang tignan. Nanay? Ate Lily? Alis na po ako. Sige. Mag-ingat ka. Mag-ingat po kayo. Jun. Lumabas si Jun sa pinto. Sumara ang pinto. Bumalik ang lahat sa dati. Lumipas ang oras. Ilang araw ang lumipas, at isang linggo. Namuhay kami ni Jun tulad ng dati. Bilang hipak at bayaw. Minsan nagtatakpo kami. Sa pasilyo, sa sala. Sa tuwing ganun, masakit sa dibdib. Isang gabi, sinabi ng aking biyenan, Jun, 34 ka na ngayon, wala ka bang balak magpakasal? Bumagsak ang puso ko. Okay pa po ako. Nanay, hindi. Kailangan mo na ngayon. Gusto mo bang ipakilala ko sa iyo ang isang mabuting tao? Okay lang po. Nanay, ako na po ang bahala. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Masakit sa dibdib ang isipin na magpapakasal si Jun. Lumipas ang isang buwan. Sinabi ni Jun na alis siya sa bahay. Nanay, gusto kong mabuhay ng mag-isa. Nakahanap akong maliit na apartment malapit sa opisina. Sige, maganda rin iyan. Walang tutol ang aking biyenan. Ngunit ang aking puso ay komplikado. Nangangahulugan iyon na lalayo si Jun. Araw ng paglipat, tumulong ako sa pag-ayos ng gamit ni Jun. Ate Lily, salamat sa tulong. Wala po Jun, nag-usap kami ng formal. Parang bumalik sa dati. Naisayos na ang lahat ng gamit. Tiningnan ako ni Jun bago siya umalis. Ate Lily, making meluso ka. Ikaw rin, Jun. Minsan bibisita ako. Oh, sumakay si Jun sa kotse.
Pinaandar niya ang makina. Nagpaalam ako sa pinto. Umalis ang kotse, unti-unting lumayo, nawala sa sulok. Matagal akong nakatayo doon. Umagos ang luha. Nagbago ang mga panahon. Dumating ang taglagas, at dumating ang taglamig. At muling dumating ang tagsibol. Nabuhay ako tulad ng dati, inaalagaan ang aking biyenan. Isang ordinaryong buhay. Ngunit sa aking puso, laging naroon ang oras na iyon. Minsan bumibisita si Yun sa bahay. Tuwing piyesta, karavan ng aking biyenan. Sa tuwing ganon, nagtatakbo kami. Ate Lily, kumusta po kayo? Opo Yun, kumusta po kayo? Opo, maayos po. Maikling pag-usap. Ngunit ang aming mga mata ay nagsasabing lahat. Isang araw, sinabi ng aking biyenan, mukhang may kasintahan na si Jun. Masaya ang kanyang mukha. Masakit sa dibdib. Ngunit ngumiti ako at sumagot, mabuti naman po, nanay. O nga. Ngayon, kailangan na niyang magpakasal. Nag-isa akong umiyak ng gabing iyon. Nilubog ko ang aking mukha sa unan at umiyak ng walang tunok. Ngunit kinabukasan ng umaga, bumangon muli ako. Namuhay ako ng isang ordinaryong buhay. Iyon lang ang kaya kong gawin. Lumipas ang isang taon, narinig ko ang balita na magpapakasal na talaga si Jun. Masaya ang aking biyenan, Misael. Sa wakas magpapakasal na si Jun. Mukhang napakabait ng mapapangasawa niya. Binabati ko po, nanay. Kailangan nating pumunta sa kasal, siyempre. Sasama ka rin. Opo, nanay. Araw ng kasal. Sumama ako sa aking biyenan. Pagpasok namin sa simbahan, nakita ko si Jun na nakatayo. Napakagwapo niya. Angkop sa kanya ang tuksedo. At sa tabi niya, ay ang nobya. Napakagandang babae. Nagsimula ang seremonya, tahimik akong umupo at nanood. Mukhang masaya si Jun, mabuti na lang, masaya si Jun, ngunit naluha ako. Lihim kong pinunasan. Nang walang nakakakita. Pagkatapos ng seremonya, nagbati kami. Tumayo ako sa harap ni Jun. Jun, binabati kita. Salamat, Ate Lily. Sandali kaming nagtinginan. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naiparating. Ang aming damdamin para sa isa't isa. Mahal kita, Jun. Ako rin, Ate Lily. Hindi namin sinabi, ngunit alam namin. Umuwi kami. Pumasok ako sa aking kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Sumikat ang buwan. Tulad ng gabing iyon. Tulad ang gabing iyon nang una kaming naging isa ni Jun. Tapos na ang aming oras, ngunit wala akong pagsisisi. Ang oras na iyon ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ang pinakamalab na sandali. Ang sandali na pinakamamahal. Kahit hindi ito magpakailanman, mananatili ang alaala nito sa puso ko. Humiga ako sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata. At naisip ko, ang ngiti ni Jun, ang kanyang boses, ang kanyang init. Salamat Jun, sa pagmamahal mo sa akin. At paalam. Siguro ang buhay ay isang serye ng mga sandaling ito. Mga sandaling hindi na mababawi ngunit hindi pagsisisihan. Mga sandaling hindi magpakailanman ngunit mananatili sa alaala. Nakaroon ako ng sandaling iyon. Iyon lang ay sapat na upang ako ay maging masaya. Ako, 46, at si Jun, 34. Nagmahalan kami, lampas sa 12 taong akwat ng edad. Tapos na ang oras na iyon, ngunit patuloy ang pagmamahalan. Sa aming sariling lugar, sa aming sariling paraan, ganun kami nabubuhay, hawak ang alaalang iyon sa aming puso. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Kung mag-subscribe at mag-like ka, mas mabilis mong maririnig ang nasusunod na kamanghamanghang kwento ni Hwang Euncha. Kung gayon, maging malusog at masaya kayo ngayon.